Ayan na, ayan na. Yung humabang, yung pumataho. Ayan na. Ng bawat Pilipino. Ayan na, ayan na. Dumating na sa Mercado. Ayan na, ayan na. Ayan. Ang guerrilla fighters Ayan na. nandito na po sa inyong harapan. Mabuhay po kayo, sir. Huwag niyo masyadong aluin. Ay, ito, sir. Sir, dito tayo, sir. Kat, nandito po. Sino po yung... Mabuhay ka, sir. Nandito na sila. Patay kung patay na daw. Ayan na. Colonel Mitran, ikaw na po yung mauna. Dahan na ako, sir. Ayan na. Duterte. Ayan. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Isang pagsakta. Duterte! 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 Colonel Mitran, Mira. Ayan na. Ayan na. Hello! Yun. Hello! Okay, dito daw. Okay. Hindi ko alam kung saan tayo magsimula. Bakit kami narito? Bakit tayo narito? Bakit tayo naghahayak ng problema ng ating bansa? Kami, ang Filipino Guerrilla Forces, ay nagsimula April 9, 2024. Kung saan? Para makita mo, para makita. Kasama kaya nagbuo kami ng Filipino Guerrilla Forces para sa sambayan ng Pilipino. Kasi ang ating gobyerno, busy sa pagpupolitika. Kami, nag-isip kami, paano namin iligtas ang Pilipino sa ating mga mananakop sa ating bansa kung may sakali may papasok. Ang Pilipino ay handa sa gera. Iyon yung pinakanda namin. Pero yung gobyerno natin, anong ginagawa? Kurakot! Bakit kami narito? Bakit kami narito? Una, inubos ang kaban ng bayan. I-research ninyo ang mga ginto sa Central Bank sa pangalan, ayon sa aking informasyon, sa pangalan ni Bongbong Marcos, ang ating ginto at napatunayan, di ba? Sama natin dito. Napatunayan, di ba? Binita na. Binita na, di ba? Ito na po kami. Wala na tayong kayamanan. Ano pa ang gagawin natin sa bayan ng Pilipino? Dati, makakaliwa ang narito sa shrine. Ngayon, lahat sila bayad. 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 Magmula sa Supreme Court hanggang barangay. Bayad na. Sino ngayon ang magtatanggol sa bansa? Taong bayan. Taong bayan. Taong bayan. Taong bayan. Sabay. Taong bayan. Taong bayan. Ang makapangyarihan sa ibabaw ng ating konstitusyon, sa ating konstitusyon, sa 1997 Constitution. Okay. Pagod na, pero sige, tuloy natin. Walang pwedeng mapagod. Walang pwedeng mapagod. Ulitin ko po, ulitin natin. Kaya tayo nandito nagsasalita sa harap ng sambayan ng Pilipino. Ang ibang nating kababayan Pilipino, hindi nila alam. Baka pagising nila, wala na ang ating kayamanan. Wala nating reserbang kayamanan. Ubos ang pera. Sa Congress hearing, ano nga ba yung hearing na yan? Saan pa papunta? Bakit ang inimbestiga nila Commander Supremo, yung 100 million lang, pero yung billion of pesos Commander Supremo, hindi nila naimbestigahan? Ano? Okay mga kabayan ko. Okay, isa-isahin natin ang issue, no? Corruption, abuse of authority. Nandito na ang Partido Komunista sa Pilipinas, nasa Kongreso na, kasama na ni Tambaloslos. Sana hindi siya manalo sa darating na eleksyon sa Leyte. Sa Tacloban, hindi sana siya manalo para wala nang demonyo sa Pilipinas. Demonyo sa Pilipinas. Ang Speaker of the House, siya ang salot sa lipunan, at ang ating First Lady, siya ang ating problema sa ating bansang Pilipinas. Dalawa lang ang demonyo at isa lang ang tanga. Sino ang tanga?
Si Bongbong Marcos, kinakaya ng asawa. Kinakaya ng asawa. Kinakaya ng kanyang pinsan. Noong 1970s, 1980s, ang naghaharing pangalan, Marcos at Romualdez. Ngayon, Marcos at Romualdez pa rin. Alam niyo, sa totoo lang, para sa kalaman, ako ay nakapagtapos ng kolehiyo sa pamamagitan ng Marcos Sr. Ang inaakala ko, yung 60 million more or less na itinutulong ko sa kanya pagkapanalo bilang isang vanguard of democracy, humiwalay ako. Kasi ang unang napag-usapan namin ni Martin Araneta sa Mandaluyong na kung saan yung kayamanan na makuha ibibigay sa taong bayan. Ano nangyari? Ibinayad sa mga taong kanilang papakinabangan. Lahat ginawa nilang bayaran. Mayayaman, mahihirap, pinabayaran nila para sa kanilang political ambition. So ganun po. Okay, susunod ang ating kaibigan. Okay, isang palakpak para sa ating mahal na Vice President Sara Duterte. Isang palakpak na malakas. Okay, ang susunod ang ating isang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Alam niyo ba kung sino? Siya lang ang ating pag-asa na magtatanggol sa bansang Pilipinas. Sino pa ba? Sino pa ba asahan natin? Wala na! Natutuwag na lahat ang Pilipino. Pero nandito si Supremo Dado! alias Dado. Ibibigay ko ang microphone. Ito na. Ayan na. Si Commander Supremo Dado. Ay, mabait Ang ako ngayon. Filipino Guerrilla Force. Magandang gabi sa inyo lahat. Mga kasama, kahit sa unan, magandang gabi sa inyo lahat. Thank you Thank you. At isang honor rin nandito kami. Isang honor. Kasama namin yung mga Ingal, commander ng Filipino Guerrilla Forces. Tawag nyo lang, itaas yung kamay nyo. Makikilala kayo mga nandito. At yung mga nakikinig na Filipino Guerrilla Forces all over the country. One time, big time. Okay, one time, big time. Tapusin na natin to. Yun! Tapusin na natin to. Yun! Kasi mali. Okay. Bakit tayo nandito? Hindi pa nakakilala sa akin. Ako si... Ang pangalan mo? Dado! Dado Enrique. PMA class 83! Yes. First captain ng klase. Ibig sabihin nun, barumbado. Baron! Barumbado. Baron ng klase. Scout Ranger, US Ranger, Airborne, lahat na ng nuclear, biological, chemical defense. Cook, sundan ng kanin. Mamamatay tao. Yan. Noon yun, ngayon hindi na, mabait na ako. Talaga? Okay, bakit tayo nandito? Kung tatandaan ninyo, 2 taon mula noon, may 10 taong kumandidato, humingi ng tulong natin. Humingi ng tulong, pinaunlakan natin. Pinakinggan natin yung sinasabi niya at binigyan natin ng oras natin. Binoto pa natin. Ako binoto ko. Yung sa iba hindi binoto. Pero ako binoto ko. Binigyan ko siya ng oras ko. Na kahit ako walang pakialam, binigyan ko siya ng oras. Ngayon, fast forward. 2 taon na lumipas. Bakit ako nandito? Bakit kayo nandito? Bakit ka nandito? Ba't ka nandito? Nabudol! Nabudol. -1, 31 million, -1, 30,999,999. -1, 39,999,990. Diba? Ba't kayo nandito? Marcos Alex yan! Ika, wag naman. Kaya mo na. Wag naman. Galit Baka altipresyon. Ngayon, ba't tayo nandito? Ba't ako nandito? Gusto ko i-share sa inyo. Kami ng grupo ko, kaya kami nandito. Kasi gusto namin humingi ng oras sa kanya. Binigyan ko siya ng oras, binigyan natin siya lahat ng oras.
BBM, bigyan mo ng oras ang taong bayan. 2 taon na lumipas. Masama ba yung magbigay ka ng oras para sa taong bayan? We are seeking redress. We are seeking redress for our grievances. We are seeking answers. Baka masira yung speaker, We are seeking answers for whatever na kayo nararamdaman ninyo. Mataas ang bilihin. Yung bigas na pangako. Sandamakal na pangako ginawa, may pabahay. Nagawa ba? Hindi. Hindi. So, nandito tayo para gusto natin bigyan tayo ng pansin. Binibigyan natin siya ng pagkakataon. BBM, kung nadidinig mo ako, binibigyan namin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinanaing ng taong bayan. Number 1, you take a hair follicle drug test. Pero alam namin, di mo papansinin. Bakit? Kasi alam mo, positive ka. Diba? You take a hair follicle drug test. That's the grievance number 1. Yon ang gusto namin resulta. Number 2, ano ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan? Number 1, yung binentang ginto. Saan napunta yung pera? We want explanation. Ano yung nangyari sa PhilHealth Fund? We want explanation. Ano nangyari dun sa 1.4 billion na flood control program na bumabaha pa rin? Tapos dun wala namang walang bakal. Yung simento. Tapos hinahanap niyo yung barko na tumama doon sa flood control project na yan, hinayupak na yan. Tapos nun, ano nangyari doon sa PhilHealth, 89 billion? Ano nangyari? Hindi natin alam, no? Ano nangyari doon sa mga pera? Maharli ka pa. Thank you. 500 billion na pondohan ng 250 billion. Nasaan na? Kumikita ba? Pera ng taong bayan yun. Pera yun ng mga empleyado. And yet, walang sagot. Pero kayo, sinasagot ninyo yung grievances ninyo. Ano yung grievances ninyo? Takot na takot kayo kay Sara. Takot na takot kayo kay Duterte. Kay Digong. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, sagutin ninyo. Please, sagutin ninyo.